Ipakikita ko sa iyo ngayon ang 3 ehersisyo na ginagawa ko mismo tuwing umaga na lalo kong kinagigiliwan. Ilang taon ko na itong ginagawa at higit sa lahat, kapag kulang ako sa oras, 3 matitinding gawain lang ginagawa ko. Kailangan mo lang ang sahig. Tara, simulan na. Uunahin natin ang pinakamahalagang ehersisyo ko, ang anti-seat exercise, para maibalanse ang harap ng katawan na napapabayaan sa pag-upo. Ilagay ang 2 kamay sa ibaba ng puwitan, itulak ang balakang pasulong, hilahin ang pusod papasok para umikot ito at mararamdaman agad ang paghatak pataas. Ang singit ay mula harap ng tiyan hanggang likod. Kung gusto mo, pwede ring isama ang ulo. Hindi ko muna gagawin para maipaliwanag ko sa'yo, kaya ituloy mo lang muna. Huminga ng maayos. Tandaan, nakakatulong ang malalim na paghinga para mag-relax ang kalamnan mo. Para mas makapag-unat ka pa. Sa bawat paghinga, subukang pumasok pa konti. Hanapin ang positibong tindi na magaan sa pakiramdam kahit may kaunting kirot. Kapag napansin mong nawawala na ang ginhawa at nagiging negatibo na, doon ka dapat tumigil. Iyon na ang tamang hangganan. Huminga ka pa rin. Ngayon itulak mo gamit 2 kamay ang puwitan mo. Bakit natin ito ginagawa? Dahil hinaharangan natin ngayon ang katawan na umangat para maikondisyon mong maigi ang mga kalamnan na iniinat para maipuwersa mong mag-contract ang mga ito. Sinusubukan mong itulak pataas gamit ang kalamnan sa balakang at tiyan, pero pinipigilan ng mga kamay mo kaya walang nagagalaw. Binitawan mo, pinasok mo palalo, inuulit mo ulit, pinipiga mo, binitawan mo, pinasok palalo at isa pa, tapos sa huli, hilahin mo ulit ng maayos pa atras. Kung gusto mo, pwede mo ring idagdag. Ulitin mo lahat ng inihanda natin habang nakaunat, tapos dahan-dahan kang bumangon ulit. Ngayon, nalinis na natin ang harapan. Mag-iwan ka ng komento kung paano para sa'yo ang ehersisyong ito, kung gaano ito kalaya. Tapos pupunta tayo sa harap, ilagay ang mga kamay sa mga binti, at dahan-dahan pang yumuko pababa. Mapapansin mo ang pagigting sa ibabang likod, pero mararamdaman mo rin ito sa likod ng tuhod at minsan sa puwitan. Patuloy kang yumuko pababa, pero manatili ka lang sa antas na komportable ka pa rin. Huminga ng malalim, papasok at palabas. Sa bawat paghinga palabas, unti-unting bumababa ang mga kamay mo sa binti. Ngayon, iuunat natin ang likod ng mga binti, ibabang likod at puwitan. Oo, ako. Gamitin ng maayos ang paghinga, dahan-dahang bumaba at siguraduhing tuwid at nakaunat ang mga tuhod. Mas mabuting manatili ka ng medyo mas mataas at panatilihing tuwid ang mga ito, kahit kaunti lang. Pagkatapos, ilalagay ang mga kamay sa likod at uulitin ang lakas na ehersisyo para palakasin ang naunat na bahagi kanina. Itaas ang katawan gamit ang core at siguraduhing matibay ang kapit. Bitawan mo na, pwede ka nang bumaba. At isa pa, hihilahin mo ulit. Pataas. Pakakawalan mo, bababa ka, tapos hihilahin mo ulit. Mapapansin mong unti-unti kang bumababa. Pakakawalan mo, bababa ka, bibitawan, tapos hihilahin ulit. At ngayon, itatala natin ang bagong haba ng mga kalamnan sa utak. At ang mga kalamnan ay nag-uusap-usap sa isa't isa sa harap at likod kung paano sila pinakamainam na mag-aayos. Para komportable ang gulugod, balakang at baywang mo, babalik ka ulit pataas. Ngayon, lipat tayo sa kaliwa. Ilagay ang mga daliri ng kanang kamay sa kanang sentido at ang kaliwang kamay sa likod ng kaliwang hita. Manatili ka rin sa isang antas. Huwag kang yumuko pa abante o mag-overstretch pa atras at laging pumunta lang sa gilid. Ngayon, mapapansin mo na nai-stretch ang kanan ng balakang. Bumaba pa,
Mararamdaman mo sa baywang pataas. Itulak ang ulo mo sa gilid gamit ang kanang kamay para sa stretch at mararamdaman mo rin ito sa ibabang bahagi ng kanang leeg. Lalo na sa malalim na parte kung saan madalas naiipit ang mga ugat para makapag-relax. Huminga ka pa ng malalim. At ngayon, maglalagay din tayo ng lakas dito. Dalawang pag-igting ito. Una, itaas ang katawan habang hinahadlangan ng kaliwang kamay at itataas din ang ulo. Pangalawa, pigilan gamit ang kanang kamay tapos mag-relax at ipagpatuloy ang pagginat sa gilid. At ulitin mo, igtingin mo pataas. Ngayon maglagay ka ng lakas sa mga mahahabang kalamnan. Ang pagmamahal. Pakawalan mo ulit. Ituloy mo, bumaba ka, at ulitin mo, hilahin mo pataas. Hawakan mo pero huwag gagalaw, pakawalan mo, ituloy pababa, bitawan ang mga kamay, hilahin ang ulo. Hindi, huwag ang ulo. Ang braso sa ibabaw ng ulo ay ilipat mo pakaliwa kasama ang katawan, at dahan-dahan kang bumalik pataas. Mapapansin mo kung gaano ito ka-intense. Ngayon, palitan natin ang gilid. Pumunta tayo sa kabila. Itulak ang balakang pakaliwa. Ang katawan ay pababa sa kanan. Ang kanang kamay ay dumadaan sa likod ng hita. Ang kaliwang kamay ay itinutulak ang ulo sa kaliwang sentido papunta sa pagyuko sa kanan. At dahan-dahan mong palalimin pa ito. Huminga ka, ayusin mo ang tindi. Huwag masyadong mahina dahil kulang ang epekto, pero huwag din masyadong malakas dahil baka magkontra ang katawan mo. Ayaw natin yon. Para mabawasan ang tensyon sa katawan, tuloy-tuloy lang sa paggalaw sa gilid, pakiusap. At huwag kang magmadali dahil ang mga kalamnan na ito kailangan talaga ng oras para lumuwag. Mas mainam ang isang tamang pag-unat sa isang araw kaysa 5 beses na mabilisan. Hindi ganoon kalaki ang epekto at mas marami ka pang oras na magugugol. At ngayon, itulak mo ang ulo pataas pakaliwa at ang katawan mo ay gustong pumunta rin pataas pakaliwa. Hawakan natin pareho! Pagkatapos, mag-relax ka, tapos kanan tayo pababa. At isa pa, parehong gustong tumaas ng ulo at katawan pero pinipigilan natin. At paluwagin pa natin ulit. At isa pa, at bumaba ulit. Ang ulo at katawan ay gustong tumaas, katawan. Relax lang at bumaba pa, katawan. At pagkatapos, kunin natin ang ulo. Palayo pa sa kanan, hilahin ang kaliwang braso pa kanan, hilahin ang kanang braso pababa at bumalik ulit, pasulong, paatras, kaliwa, kanan. At ngayon, iikot tayo. Para dito, lumapit ka sa isang pader o sa isang pader at tumayo ka ng patagilid na ang kanang balikat ay malapit sa pader at ilagay mo ang kaliwang kamay mo sa pader. Ang kanang kamay mo ay hawakan ang iyong panga at hilahin ang ulo mo paikot. Ibig sabihin, ang kaliwang kamay mo ang humihila sa buong katawan mo papunta sa pag-ikot at ang kanang kamay mo naman ang humihila sa ulo mo, sa iyong leeg, papunta rin sa pag-ikot. At pinapalakas mo pa ito. Huminga ng malalim. Malalim mula sa iyong katawan at Patuloy ka pang pumapasok. Ang iyong mga disk sa gulugod ay pantay-pantay na nadidiinan ngayon sa buong paligid kaya't napipiga palabas ang lahat ng dumi o basura. Kapag binitiwan at yumuko tayo, muling sisipsip ng likido at sustansya ang mga ito. Patuloy lang pumasok. Ngayong gusto na ng katawan at ulo kumaliwa, pero hawak pa rin natin ito.
Pakakawalan natin ng kaunti, papasok palalo, at muli gusto ng ulo at katawan na pumunta sa kaliwa. Hawakan ng mahigpit, pumasok palalo. At isa pa. Mapapansin mong nakakapagod ito, pero ayos lang yan. I-activate ang katawan, mag-relax, ipasok pa, bitawan, at igalaw muli ang ulo at katawan pakanan. Mas pa at dahan-dahan ulit. Lumabas na, lilipat tayo sa kabila. Iharap ang kaliwang balikat sa pader, itama ang posisyon, ipatong ang kaliwang paa sa pader para di sumabay sa pag-ikot. Panatilihin ang posisyon ng mga paa at iikot pakaliwa. Hinihila tayo ng kanang kamay papakaliwa at hinihila ng kaliwang kamay ang ulo papakaliwa. At unti-unti ulit tayong papasok sa pag-unat. Ang kaliwang kamay ay patuloy na hinihila papaloob. Huminga ng maayos at sa bawat paghinga palabas ay unti-unting dagdagan ang pag-unat. Hinihila ng kanan ang katawan, ng kaliwa ang ulo. Kaliwang kamay. Palaging kaunti pang pasulong. Hinihila ng kaliwa ang katawan, hinihila ang katawan at ang buong katawan. Mga bukong-bukong, tuhod, balakang. Ang gulugod mula itaas hanggang ibaba, lahat ay pinapaikot. Amen. Patuloy lang sa paghinga. Makikita mo sa iyong tingin kung paano ka umiikot pa dahil mas marami kang natatanaw. At ngayon, gusto ng katawan na pumunta sa kanan at gusto ng ulo na mag-relax din sa kanan, tuloy lang at ulitin pa. Gusto ng ulo at katawan na mag-relax sa kanan, pumasok pa ng mas malalim at ulitin pa, at pumasok pa ng mas malalim. Ngayon, aktibong igalaw muli ang katawan at ulo, paulit-ulit at dahan-dahang bumalik. Natapos na natin ang pangunahing direksyon ng gulugod. Ito ang minimum. Kung may oras pa, gawin ang mga sumusunod habang gumagalaw. Iuunat natin paatras. Yumuko tayo ng malalim paabante. Taas ulit, kaliwa tayo. At pumunta tayo sa kanan. Ilalagay ang kaliwang braso ng pahalang palad pataas at ang kanang braso ay baluktot at hihilahin papuntang kaliwa. At pati sa kanan. Pwede mo itong gawin minsan, 3 beses o 12 beses, depende sa iyong ehersisyo. Siguradong kilala mo ang maraming tao na nahihirapan gumalaw tuwing umaga. Ang mga ehersisyong ito ang magpapakilos sa kanila. Ipasa mo sa kanila ang mga ehersisyong ito, siguradong magpapasalamat sila sa iyo.